Bahagi ng talakayan sa bawat aralin ay ang pagtalakay sa gramatika. At sa aralin 1 ay ang antas o level ng wika ang ating pag-uusapan. Paano nga ba tayo makipag-usap? Gamit ang pag-unawa sa antas ng wika ay malalaman natin kung paano ang pakikipag-ugnayan natin sa araw-araw. Narito ang ating pag-uusapan tungkol sa antas ng wika. Pag sinabing antas ng wika, ito ay nangangahulugang level. Ang wika ay nahahati sa iba't ibang kategorya sa antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao. Maliban pa doon, sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tinitirhan, maaaring kinalakihan, batay sa panahon, sa katayuan ng buhay, at sa okasyong dinadaluhan. Yan, kung paano natin ginagamit ang ating pakikipagtalakayan, pakikipag-ugnayan, ay depende sa mga binanggit na yan. Mayroon tayong dalawang kategorya ng antas ng wika. Una ay yung tinatawag na formal. Ano nga ba yung mga salitang kabilang sa formal? Ito ay ang antas ng wika na ang pamantayan at ay kinikilala na ginagamit ng nakararami. Okay? So, ano ang mga kabilang sa formal? Una ay ang pampanitikan o panretorika. Ito ay ginagamit ng mga malikhaing manunulat, katulad ng mga lumilikha ng mga tula. Okay? So, ang mga salita ay karaniwang malalim, makulay, at masining. Halimbawa ng mga salitang panretorika o pampanitikan, ayan, kahati ng buhay. Ang ibig sabihin niyan ay asawa, katuwang sa buhay. Ang sumunod ay bunga ng pag-ibig. So, kapag nagmamahalan ang dalawang tao, nagbubunga ito, no? Pagdating ng panahon, magkakaroon sila ng anak. So, yan ang ibig sabihin ng bunga ng pag-ibig. Pangatlo ay yung pusod ng pagmamahalan. Ibig sabihin yan ay anak pa rin. At ang huli, maningning na perlas na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito ay tumutukoy sa luha na tumutulo mula sa kanyang pisngi. Okay. So, kabilang pa sa mga pampanitikan o panretorika ay yung mga ganitong salita katulad ng basag ulo, ibig sabihin ay madalas makipag-away o mahilig sa away. Kabiyak ng dibdib, asawa. Mababaw ang luha, ibig sabihin madali siyang maiyak. Bukas palad, ibig sabihin handang tumulong. Ito yung mga taong matulungin. Yan ang mga kabilang na mga salita sa pampanitikan o panretorika. Sa ilalim pa rin ng mga formal na salita ay kabilang ang mga salitang pambansa. Ano nga ba yung mga salitang kabilang sa antas na ito sa pambansa? Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa mga libro, mababasa ang mga ito, at pambalarila para sa paaralan at sa pamahalaan. Bakit ganito mga salita ang ginagamit? Upang lubos na maunawaan ang mga paliwanag sa ating mga binabasa. Ang mga salitang ito ay katulad ng asawa, anak, tahanan, ina, ama, bayan, buhay, mahal, pag-ibig, manalangin, kaarawan, at ang mga katapat pang mga salita ng mga yan ay kabilang sa pambansa. May mga salita naman na
may mga salita naman na hindi pangkaraniwang ginagamit, no? May mga salitang hiram tayo mula sa mga salitang dayuhan o mula sa mga wikang dayuhan katulad ng Ingles, ay may pantapat tayo sa wikang Filipino, pero ang mga salitang ito ay hindi pangkaraniwan at hindi masyadong ginagamit. Ang mas ginagamit natin ay ang mga salitang hiram na mismo, pero may katapat sila sa wikang Filipino. Katulad ng salitang pantablay. Ano ang ibig sabihin ng salitang pantablay? Ang ibig sabihin nito ay charger. No? Sipnayan naman, ang ibig sabihin yan ay matematika, math. Ang miktinig naman ay mikropono. No? Ang katapat niya talaga sa atin ay miktinig. Ang mikropono ay salitang hiram pa rin mula sa wikang Kastila. Sa lipawpaw, ang ibig sabihin nito ay eroplano. No? Lumang salita ang sa lipawpaw. Agham ay science, no? Siyensya. Pook, sapot, ito yung tinatawag na website. Okay, pook, site, sapot, web. So, pook, sapot, website. Sulatroniko, ito yung email, no? Salumpwit, ito yung upuan, bangko, silya. Okay? At marami pa tayong mga iba pang salita na may pantapat tayo sa wikang Filipino, katulad ng salitang headset. Sa Filipino, ang katapat nito ay pang-ulong hatinig. Sa headset yon. Okay? At ang menstrual period ay tinatawag naman na karumlan. Okay? Sa karpintero naman, may pantapat tayo dyan. Kasi ang karpintero, hiram na salita yan mula sa wikang Kastila uli, o wikang Espanyol. Ang salitang anluwagi, karpintero yon. Okay? Duyog naman ay sa eclipse. Biology ay ang pantapat natin ay haynayan. No? At ang amplifier, ano, yung parang control panel para sa sa tunog, ay panghibayo ang kanyang katapat. At marami pang iba, no? Pero ang mga ito ay kabilang sa mga salitang hindi pangkaraniwan, sapagkat ang mga salitang yan ay hindi natin ginagamit. Mas ginagamit natin ang mga wikang hiram galing mismo sa wikang Ingles. Okay? So, ang ikalawang kategorya ay yung informal. Ito ay ang antas ng wika na karaniwan, palasak, pang-araw-araw at madalas gamitin sa pakikipag-usap natin sa ating kapwa. Under dito sa informal, lalawiganin, ito yung mga salita na ginagamit ng mga tao sa partikular na pook o lalawigan o lugar, no? Makikilala ito sa kakaibang tono o punto. Pag sinabing partikular na lugar, ay ito yung kung saan tayo naninirahan, at yun ang wikang ginagamit o dialektong ginagamit natin sa pakikipag-usap. Okay, so halimbawa, papanaw ka na, no? Pag sa ating mga Tagalog, pag sinabing papanaw ka na, medyo hindi magandang pakinggan, sapagkat ang ibig sabihin ng papanaw ka na ay parang mamamatay ka na. Pero sa ibang lalawigan ng papanaw ka na, ang ibig sabihin lang yan ay aalis ka na. Ganun lang kasimple. No? Nakain ka na. So, nakain ka na sa ibang lugar, ibig sabihin yan, kumain ka na. Sa Visayas, buwang, baliw, ang ibig sabihin yan. Ito pa yung mga iba pang salita mula sa iba't ibang lalawigan. Manong, manang, yan ay galing naman sa Ilocos. Pero kilala natin ang mga salitang yan. Kahit mga Tagalog ay ginagamit na rin yan. Inday, bay,
sa mga Cebuano, Malago na pintas, Malago Kapampangan na pintas, Ilocano. Okay, so yan ang mga halimbawa ng mga salitang lalawiganin. Ito yung mismong galing sa mga iba't ibang rehiyon, Kapampangan, Tagalog, Ilocano, at marami pang iba. Kabilang din sa mga informal na salita ay yung tinatawag na kolokyal. Ito yung mga pang-araw-araw na salita na maaaring may kagaspangan ng kaunti. Medyo hindi gaanong kagandahan kapag ginamit. Maaari din itong maging kagalang-galang naman. Depende sa kung sino ang nagsasalita. Halimbawa ng mga ito, yung mga pinaikli ng isa, dalawa o higit pang titik sa isang salita. Inalisan, binawasan ng ilang letra. Pwedeng isa, dalawa, tatlo. Okay, so halimbawa ang mga ito, nasaan, nasan, mula sa salitang nasaan, paano, sa akin, no, naging sakin, kailan, yung kailan ay naging kailan, naging kailan na lang, meron ka mang dala, meron ay mayroon mula sa salitang mayroon. At narito pa ang iba, kamo, ang ibig sabihin ng kamo, ano kamo? No? Paano? Naulit siya. Insan mula sa salitang pinsan, ayoko mula sa salitang ayaw ko. Yung salitang di mula sa salitang hindi yan, sa akin, naging sakin, sa iyo, naging sayo. So yan ang mga halimbawa ng kolokyal. Pwede rin naman ang mga salitang ito, yung mga iba pang acronym at simbolo. Kabilang yan sa kolokyal. Halimbawa, OOTD, outfit of the day, no? Outfit of the day. GGSS, gandang-ganda sa sarili, or gwapong-gwapo, gwapong-gwapo sa sarili. GTG, got to go, no? 45, alam natin baril yan, no? Kasi pinaikli lang. 143, I love you. LOL, laughing out loud. OTW, on the way. Yan. Asking L, share ko lang. 24/7, ibig sabihin magdama ganyan. Mula 24 na oras, 24 oras sa loob ng isang linggo. CP, cellphone, holding hands while walking. KSP, kulang sa pansin. SML, share mo lang. KKB, pwedeng kanya-kanyang bayad yan or kanya-kanyang baon. So, yan ang mga ilang salita, no, na pinaikli at alam natin ang ibig sabihin sa panahon ngayon. Okay? So, ang pinakamababang pinakamababang antas na kabilang sa mga informal ay yung pangatlo, pabalbal. Sa Ingles, ito yung tinatawag na mga slang words. Nagkakaroon ng sariling codes, mababa ang antas na ito, ikalawa sa antas na bulgar. Okay? So, ano yung mga salitang ito? Halimbawa, chicks, ibig sabihin ng chicks, dalagang bata pa. Orange, 20 pesos. Pinoy, Pilipino. Pinay, Pilipina. So, kung gagamitin natin yan sa formal, sasabihin natin Pilipino. Pag gagamitin natin siya sa informal, ito ay Pinoy. Okay, so ito pa, mudra. Ang mudra ay galing sa sa salitang ina, no? Ang pinakamababang salita niya ay mudra. Yosi, ang yosi, napakababang salita niyan. Ang katumbas niyan ay sigarilyo. Fudra, tatay. Atik, pera, salapi, no? Walay, ibig sabihin walay, wala. Bading, ibig sabihin niyan ay pangatlong kasarian, ano? Bakla. Okay? At ang iba pang mga salita, chika. Yan, chika, ibig sabihin, chismis. Shota. Okay? Ang shota ay, sabi nila ay ito ay galing sa salitang short time. Ibig sabihin, hindi pang matagalan. So, shota. Pero ang katumbas nito sa Filipino, pwedeng nobya, pwedeng kasintahan sa pampanitikan, ano? Okay, sa pambansa. Dedma, ibig sabihin walang pakialam. Jowa, o kasintahan yan. Debot, babae, kosa, kasama, astig.
Ibig sabihin yan, matatag, gimmick. Ano? Ang gimmick ay meron silang pinaplanong plano nilang lumabas. Job forms, ibig sabihin maporma. Okay, so yan ang mga bagong salita ngayon. Ito naman, ang iba pa ngayon, ang mga bagong nadagdag, lodi, idol, pet, malupet. Tokhang, ito yung mga bago ngayon. Alam natin ang ibig sabihin ng tokhang. Werpa means netizen. At syempre, at ang pinakabago sa lahat ay walang iba kundi ito, Ito lang ang malakas. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.